Dahil sa coal mining, nanganganib ang lupa ng mga lumad sa Lake Cebu sa South Cotabato. Pero, pwede ba ito gayong ayon sa batas, kailangan ng free, prior and informed consent mula sa mga katutubo? Alamin yan sa segment na ito na Rights Watch. Isa ang lumad na si Abiatar Wali sa mga residente ng Barangay Ned sa Lake Cebu, South Cotabato na nanganganib mawalan ng lupa dahil sa coal mining ng San Miguel Energy Corporation. Nagsagawa na raw kasi ng tagging o survey ng lupa ang kumpanya sa sitio gaya ng Pulo-Subong kahit hindi pa kinukonsulta ang mga tribo. Bahagi nila ang lugar ng expansion ng coal mining operations ng San Miguel na nauna nang nag-operate sa kalapit na sitio El Dulog. Pag sulod sa kumpanya dito, wala gyud sila nag-agi og kuan, FPIC sa mga tribo pareha sa amoa. Nagsulod lang sila dito nga wala gyud sila nakipag-istorya sa amoa ba. Nga kuan sa mga security ba, ginahadlok sila para nga muhawa sila sa ilang yuta kay ang gusto sa mga kuan sa mga taga-kumpanya nga i-operate na nila ang area katong sitio Pulo-Subong o sa El Dulog. Sitio El Dulog, mao nang mining site karon sa San Miguel. Isa lamang daw ito sa mga taktika na ginagawa ng mga kumpanya para matuloy ang kanilang mga proyekto. Sa batas kasi, may karapatan ng mga katutubo na payagan o hindi ang isang proyekto o aktibidad na may epekto sa kanilang komunidad. Kaya sa inilunsad na environmental conference na pinangunahan ng mga grupong pangkalikasan, simbahan at katutubo sa South Cotabato nitong linggo, tinalakay ang mga karapatan ng mga katutubo gaya ng FPIC at ang epekto ng pagmimina sa Lake Cebu at Tampakan. Paliwanag ni Beverly Longid ng Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, hindi lang simpleng proseso ang FPIC. It is a collective right. Hindi po ito karapatan bilang individual, pero karapatan po natin yan bilang isang tribo, bilang isang grupo ng mga mamamayan na may particular na interes. Dapat malayang nagdidesisyon ang mga komunidad at mga membro nito kaugnay sa isang proyekto. So bawal ang pananakot, bawal din ang panunuhol sa anumang klase. Bago pa isagawa ang anumang proyekto, ay dapat nakukonsulta tayo. Mahalaga aniya sa pagdedesisyon ng komunidad na ipaalam sa kanila ang mga impormasyon tungkol sa planong proyekto o aktibidad. Dapat kompletong datos, totoong datos, masama man o hindi, yung datos. Una, ano yung proyekto na ipapatupad? Ano yung saklaw ng proyektong yan? Sino ang magsasagawa? Ano yung magiging epekto nito? At ito ay tapat na sinasabi bago pa isagawa yung proyekto. Ang nagiging problema kasi kulang-kulang yung datos. O kaya, ang sasabihin pa nilang datos ay gawa-gawang mga datos. Diba? Paano tayo magdidesisyon kung hindi naman natin alam kung ano yung mga tunay na datos o impormasyon kaugnay sa isang proyekto? Kasama ang iba pang mga sektor, nananawagan ng mga katutubo na igalang ang kanilang karapatan sa lupang ninuno at itigil ang mga proyektong sisira sa kalikasan. Panawagan ako sa gobyerno dili lang sa Pilipinas, sa tibuok nasod, unsay matabang nila sa amuha sa problema namo bahin sa mga kumpanya nga nagasulod sa amuang yutang kabilin. Dito sa Barangay Ned o dili lang sa Barangay Ned, tibuok Pilipinas nga maundang na ang grabe nga nahitabo sa amuang mga komunidad.